Hello, good morning mga katuka. So, ito, panibagong video tayo, panibagong vlog. Meron tayong magandang balita ngayon dahil meron tayong transaction na 20 hen, 3 rooster. So, ito nga po pala yun mga katuka. Yun nga pala ang i-deliver natin ngayon sa Cainta Rizal. Ibig sabihin, taga Cainta Rizal yung ating buyer. Meet up lang tayo sa Balagtas exit. Yun nga sila. All hen laying. Nasa 8 months old na sila. Kaya lahat sila umiitlog na talaga at legit na malalakas. Ayan sila mga katuka. So ito yung ating paglalagyan. 7 AM na nga pala. At 9:30 tayo, dapat ay nandun na tayo sa location. 9:30 to 10. So, kaya kailangan na natin ito i-gayak. Kaya tara, samahan nyo ako. So yun mga katuka, isa-isa ko na nga pala silang inilagay sa mga box na kanilang paglalagyan. Bali sa isang box na yan, naglalaman lang yan ng 2 manok. Ibig sabihin, kada isang box, 2 hen lang po ang laman. Hindi natin kasi ito pwedeng lagyan ng 3 dahil sobrang layo pa ng pupuntahan nila at maraming posibilidad na mangyari habang nasa biyahe. Kaya mas maiga na 2 lang talaga para komportable sila sa loob ng box. Pero pagdating naman sa mga rooster, ang ilalagay natin sa isang box ay isang manok lang, isang rooster lang, para sigurado tayo dahil masyado silang malalaki kung pagdadalawahin pa natin. At ako nga lang pala mag-isa ang naglalagay niyan sa box. At naman si Mrs. katuwang ko naman siya sa paglalagay ng marker or kaya ng label dyan sa box. Bakit ba namin nilalagyan ng label ang bawat box? Ang importansya kasi ng label ay para pagdating doon kay buyer, hindi na namin pag-uusapan kung ilang piraso lahat, kaya kung ilang piraso ang laman ng kada box. At least pagdating nila dun sa location, sa farm nila, at makikita rin ng mga kasama nila na merong naka-label na 2 hen ang laman ng kada box. Okay mga katuka, ito. Libre lang natin ito kay sir, kay engineer doon. Ito isang rooster na ito. Yan. Libre po natin yan para sa kanya. Dahil regular buyer natin siya. Kaya naman, lagi siya may libre sa atin. Last transaction din natin sa kanila. Meron din siya libreng rooster. So, talaga yan. Ibigyan natin siya ulit ng libre. Halos patapos na nga tayo sa paglalagay ng mga manok sa ating box. At disclaimer po, wala po nasasaktan sa kanilang lahat. Okay mga katuka, na-i-box na natin lahat ng item. So ito yun mga item natin. Yan. Yan lahat ng box natin mga katuka. Meron tayong na-i-box na 13 boxes. At naglalaman ito ng tigda 2 rooster, tigda 2 hen, tigda 2 hen sa isang box. Ibig sabihin 20 hen kasi yun, so 10 box ang magagamit natin. Tapos yung 3 box naman, doon natin inilagay lahat ng rooster. So kita-kita na lang tayo mamaya mga katuka pagka kinarga na namin to. Pero sa ngayon kakain muna kami dahil nakaluto na si Mrs. and breakfast time naman muna. Tara! At makalipas nga breakfast ay nakapagpahinga na rin naman ako. Ginaya ko na talaga upang maisakay dito sa kolong-kolong dahil umiinit na din at tumatanghali na, mga alas 9 na. Kailangan na namin silang maibiyahe doon sa location kung saan kami magkikita ng buyer. Safety ng ating alagang manok ang ating priority, kaya kahit anong mangyari dapat hindi sila magsisiksikan sa loob ng box, hindi sila direktang mabibilad sa sikat ng araw, at lalong hindi sila direktang matatakpan sa daluyan ng hangin. Okay mga katuka, yan na, naikarga na nga natin lahat. So yan. Worth of 21,400 nga po pala yung mga katuka. 1,000 each. Lahat ng natin na laying 8 months old. Tapos binigay lang natin ng 700 yung rooster, tapos binigyan pa natin ng isang libreng rooster ng ating bayan.
So yan. Kagayak lang kami tapos biyahe na tayo. Oh, saan pupunta? Okay mga katuwa, nandito na po tayo sa Balagtas NLEX exit. Kumaga, dito po natin kikitain yung ating buyer na galing po sa Maynila at dadalhin po yung mga manok natin sa Cainta Rizal. So ito po yung mga item na yan. Naka-ready na po lahat. Hintayin na lang po natin sila. Tapos tatapos na rin po yung transaction natin para ngayong araw. So kita-kita tayo mamaya, update ko po kayo. Yes po mga katuka, makalipas po kasi ang 5 minuto, tumawag na po pala sa akin yung ka-meet up po namin. Isa po siya sa tauhan ni Engineer Donnie na taga Tanay Rizal. Siya po ang kukuha ng ating mga alagang manok na ibebenta naman po natin kay Engineer Donnie. Last time po, di ko po sigurado kung kasama po namin siyang nakausap at kasama po siya ni Engineer nung pinick up po yung pan-second transaction po namin. Dahil po ito pong transaction po nito ay pangatlong transaction na nga po. At sa oras po na yan ay iniisa-isa ko po yung mga alaga nating manok sa loob ng box. Binibilang ko po mabuti at sinasabi po ko po kay sir kung ilang buwan na po at ano po itsura ng mga manok. At sa kabutihan palad po may mga nangitlog pa nga po dyan. At maya maya po ipapakita ko po sa inyo sa video po na yan. Yan po, itlog po yan. Nangitlog po ang isa sa mga hen po na dala po natin. At pagkalipas pa po ng ilang minuto ay may sumunod pa nga po dyan. Di ko po alam kung makikita pa po natin dito sa video. Basta po mapapanood nyo po dyan na meron pa pong isang inay na nangitlog sa loob ng box. At ang kagandahan po, safe po yung box at safe din po yung mga manok pati na po yung itlog dahil hindi po nadurog yung itlog sa loob ng box. Kaya naman kung ipapipisa po ito nila Engineer Donnie ay pwede na po nila itong isa lang sa incubator. Dahil ang lahat po ng itlog na ipinoproduce po nila ay may mga similya dahil may mga rooster po na kumakasta po sa kanila na maaaring maging sisiw. Ang mga itlog po kasi na kinakastaan ng mga rooster na nanggagaling sa inahin ay may chance po na mapisa dahil po ito ay fertilized egg. Ang mga itlog naman po na iniitlog lang ng mga inahin na galing lang po sa patuka ay ito lang po ang mga table egg na wala pong chance na mapisa dahil wala po itong similya. So yung kaunting kaalaman lang po yun mga katuka para po sa mga nagtatanong kung mapipisa po yung mga itlog na galing po sa inahin kahit po walang kumakastang mga tandang. Ang sagot po doon ay hindi dahil wala po itong similya at hindi po to fertilize. Ang tanong din po kasi ng iba kung paano po nila malalaman kung fertilize po yung itlog. At yun nga po, kitang-kita po sa video, mayroon pong pangalawang itlog. Wala pong halong daya yan mga katuka. Sa loob po yan ng box. Nakakatuwa nga lang po mga katuka dahil hindi naging madamot sa atin ang ating mga alagang manok. Dahil kahit sa biyahe pa lang at di sila komportable sa kanilang lagayan, ay nagbigay pa rin po sila ng mga itlog na mapapakinabangan naman ng ating buyer. Binigay ko na po sa kanila yung mga itlog po na yan dahil hindi na po namin ito kinuha upang ipapisa. Sila na lang po ang bahala kung ipapipisa po nila ito kaya ipiprito lang o gagamitin lang nila pang konsumo sa araw-araw. Yes po, nabanggit ko po kanina pang third time na po ito, 3 times na po mo-order si Engineer Donnie sa atin kaya po masasabi ko po na regular buyer na po talaga sila. Kahit po napakalayo po ng kanilang pinanggagalingan ay hindi po sila nagdadalawang isip na mag-text at tumawag po sa atin at mangmusta kung meron po tayong mga alagang Rhode Island na pan-dispose o kaya po mga alaga na Rhode Island na pasok po sa kanilang pangangailangan. Ang kailangan nga po nila ay mga kakaumpisa lang mga itlog, nasa 7 to 8 months old po. Pagpasensyahan nyo na nga po pala ang video natin na medyo magalaw. Pinas forward na po kasi namin yung iba dahil kung hindi po namin ipapas forward ay abutin po tayo ng 30 minutes na video dahil mahaba din po naging transaction at mahaba po ang mga pangyayari pero sa ending naman po naging satisfied po ang ating customer, satisfied po sila sir, pati po sa ibinigay po natin na libreng rooster, satisfied po sila at tuwan-tuwa po dahil napakalalaki nga daw po ng ating mga alagang manok. At yan nga po, magbabayaran na po tayo na umabot po sa 21,400.
Shout out po kay Sir Engineer Donnie. Maraming salamat po sa tiwala nyo. At maraming salamat po sa mga taong patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa lahat na nag-share, nag-likes at nag-comment, maging mga humanga sa ating mga alagang manok. Maraming salamat po sa inyong lahat mga katuka. At sana patuloy nyo po kaming suportahan at subaybayan sa mga susunod pang mga panahon. At hanggang dito na lamang to mga katuka. Maraming pong salamat hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam!